Tuloy-tuloy pa rin ang mga hakbang ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa pagtugon na matinding suliranin sa pagbaha sa Bicol. Isa na rito yung paglilinis ng mga creek at iba pang daluyan ng tubig. Yan ang report ni Floyd Brands. Mas pinaigting ng Department of Public Works and Highways Bicol ang paglilinis ng mga bara sa Sagop Creek sa Naga City bilang bahagi ng Oplan kontra baha. Kabilang dito ang pag-aalis ng mga naipong basura, putik at iba pang sagabal sa daluyan ng tubig para mapabuti ang agos at maiwasan ang pag-apaw ng ilog sa mga karatig na komunidad. Bahagi ito ng mas malawak na programa ng pamahalaan na layong maprotektahan ang mga residente lalo na sa mga mababang lugar at mapalakas ang mga infrastructure project na tutugon sa suliranin ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa DPWH ang pagtatayo ng steel bridge para palitan ang delikadong bridge na ginagamit ng mga residente ng Sitio Aklian at Sitio Panluan kabilang ang tribong Mangyan. Ayon kay Secretary Vince Dizon, layunin ng tulay na mapadali ang pagtawid ng mga residente, maprotektahan ang kalakal at produkto ng komunidad at paghatid ng mas matibay at ligtas na infrastructure na kaya rin pagdaanan ng mga motor. Samantala, cleared at both lanes passable na sa traffic ang San Juanico Bridge matapos matanggal ang six-wheeler truck na naharang dahil sa pagtagilid nito. Agad na rumesponde ang iba't ibang ahensya kabilang ang Philippine Coast Guard, Pamahalaang Lungsod ng Tacloban, Traffic Operations Management Enforcement and Control Office, Philippine National Police at Department of Public Works and Highways Regional Office 8 sa pag-aalis ng truck para maibsan ang pagsikip ng trapiko. Floyd Brands para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.